mas maging organisado ang mga klase, at mas maging makabuluhan ang karanasan ng ating mga estudyante. Inaanyayahan ko po kayo na makiisa at makinig, at higit sa lahat ay makibahagi sa ating activity ngayon. Huwag po kayong mahihiyang magtanong o magbigay ng katanungan, dahil ang layunin po natin ngayon ay mas mapalago ang ating kasanayan sa teknolohiyang pang-edukasyon. So muli, isang mainit na pagtanggap at magandang hapon po sa ating lahat. Para po formal na simula ng ating programa, inaanyayahan ko po ang ating Learning Objects Coordinator at Monitoring Specialist, Ginang Rowena Herradura. Magandang hapon po. So alalahanin natin na tayo ay nasa presensya ng Panginoon. Heavenly Father, we thank you for gathering us today for our school book retooling. We are grateful for the gift of knowledge, collaboration, and the opportunity to learn together. Bless our facilitators with wisdom and grant us open minds and hearts as we go through this session. May this activity help us serve our students better and fulfill our duties with dedication. We entrust this day to you. Amen. Saint John Baptist de La Salle, Pray for leave us Jesus in our hearts. forever. Okay? So, again, inaanyayahan po namin kayo na simulan na po natin ang pag-configure ng ating school book. So, ito po ay nakapost na sa ating kanya-kanyang school book sa ating Facebook, sa Messenger po natin. Okay? Isa pa pong paalaala para po sa lahat. Matapos po nating isync ang ating mga klase from the portal, so at ito po ay nakita na natin sa ating school book. So kung napansin po natin na medyo mahaba po yung ating pangalan ng ating mga klase, so tayo naman po ay pwedeng mag-rename ng mga school book natin ng klase. So, subalit kailangan lang po nating, hinihikayat po namin ng lahat na sumunod sa format. Yan po ay ang mga sumusunod, yung nakikita nyo po ngayon sa ating screen. So, siguraduhin lang po na naka-indicate ang inyong course code, ang course title, the course year and section. Yan po yung kadalasang hinahanap natin kapag tayo po ay naghahanap ng mga klase natin. The existing SEM, first semester, and even the school year. So ito po ang purpose po, bakit kailangan din po nating maiayos or maitama ang pagre-rename ng mga SB classes natin is para naman po sa monitoring team
kapag po sila ay nag-monitor na this SEM. So mas madali po nila itong makikita kung kumpleto pa rin po yung mga details ng ating klase. So again, yan po yung ating format in renaming our SB classes. At isa pa po, bago po tayo uli magsimula, habang hinihintay po natin ang pagdami ng mga attend ngayon. So, sa mga hindi po naka-attend last week, so yung pong PubMat natin ngayon, included po doon yung QR code, doon po sa ating training kit na ginawa or yung pong ating training na nagawa last week. So yan po ay meron po tayong isang repository ng mga materials na gagamitin natin para po pwede po nating may recover agad. And also, meron po ang aming opisina ng YouTube channel. Yan po ay CILP pa rin, CILP YouTube channel na pwede po kayong mag-like and subscribe. At lahat po ng mga importanteng kaalaman na gusto niyo pong malaman sa school book ay nandito po lahat naka-upload. Okay? So ito po ang ating YouTube channel ng School Book Orientation. So pwede niyo pong screenshot yan para kung gusto niyo pong balikan, pwede po nating balikan via our YouTube channel. So ito po yung ating QR. So dun po sa isang orientation na nagawa po namin, so meron po dong apat na bahagi. Kung kayo po ay interesado, part 1, sa navigating and pag-access po ng ating school book. So meron pong nakalagay dyan sa taas ng timestamp. So pwede nyo pong i-search yung 39 minutes and 52 seconds hanggang 54 minutes. Yan po yung kanyang topic. Okay, how to log in, the basic navigation, the menus and dashboards, switch between courses, how to archive, kung magre-reactivate po tayo ng klase, at yung unenrolling ng student. So yan po yung part 1. Sa part 2, if gusto po nating balikan ang creating and personalizing classes, yan po ay sa DocNor. So search nyo lang po dun sa bar, 54 minutes and 4 seconds. Okay? At meron pa po tayong mga iba pang topic. Kung gusto niyo naman po ang topic about adding and organizing course materials and activities ni DocNor, ay ni DocMay. So dito po 1 hour and 19 minutes. And then if you're into monitoring and pag-access po ng student progress natin and performance, dito naman po sa oras na ito, 2 hours and 6 minutes. Okay? Isa pa po, meron po tayong official FB page, ang aming pong Center for Digital Learning Management. So inaanyayahan po namin kayo na i-like yung page po natin. Ito po yung merong 3.3K likes and 3.4K followers. Baka po kasi may ibang mga poster ng ating FB page. So yan po ay naglalaman ng 3.4K followers. Like nyo po. And meron din po tayong mga mahalagang impormasyon na pwedeng makuha dito sa ating official FB page. So ayan. And of course, ayan na po, marami na po tayo. Nasa 50 na po tayo ngayong hapon na to. So hindi na po natin patatagalin. Medyo mahaba na po yung ating introduction. So, ipapasa ko na po kayo sa ating training and support supervisor for the part 2 of school book retooling, Miss Maria Gloria Del Rosario. Permission to share po. Pa-confirm naman po kung nakikita na yung shared screen. Nako pa, Ma'am Oy. Ito po, nag-load na po. Nakikita na po yung shared screen. So medyo blind na lang po ako sa, ayan,
kung ano yung mangyayari sa chat at saka if ever may magre-raise ng hand while I'm sharing this. So, welcome back po. So ituloy na po natin yung nasimula natin. Pero bago tayo magsimula, so tignan lang po natin, balikan natin yung highlights ng webinar last Wednesday. So we have the following outline or target last meeting. So hanggang modules and its subsection, pero medyo nagkaroon ng concerns about importing and copying modules. Okay? So a little look back lang po from our last meeting's webinar. So hopefully by this time, so yung dashboard, yung dashboard check po natin, all of our classes are now synchronized from our DLSUD portal to our DLSUD schoolbook dashboard. So hopefully, ma-add na lang yung mga estudyante as they synchronize it on their end. Okay? So, ngayon po, medyo, ayun. So, yung faculty at saka estudyante na yung magti-trigger ng adding sa classes. And then hopefully by this time, you were able to customize your dashboard by adding relevant image or any campaign or any image na gusto nyo palaging makikita ng mga estudyante nyo for the first time or every time na bibisitahin nila yung course natin sa school book. Ay, hindi. Sorry. Window. Ma'am Oyi, tanong, Yes po. paano po palitan yung content ng welcome? Ang nakalagay sa welcome ko, panahon pa ng pandemya, nakakainis. Sige ma'am, anuhin po natin. Kasi pinipilit kong baguhin, hindi ko ma-edit. Sige ma'am. Okay, thank you po. Sino po ba yun? Sorry ma'am. Si hindi Mrs. ko- Peralta po, Consuelo Ah, Peralta. Hello, Dr. Peralta. Opo. Yes ma'am. Opo, hindi ko po mabago yung laman ng aking welcome, nakakaasar. Nakikita ng estudyante, pandemic, ano pa ang content. Sige ma'am. Okay, thank so, you. Opo, pasensya na hindi pala tuloy yung shared screen. Ito po, ngayon, pa-confirm na lang po. Nakikita na po yung shared screen ko. Yes, ma'am. Ayan. Patawad. Sabi ko blind na ako dun sa chat, pati pala dun sa shared screen. Okay, so ulitin ko lang po. So, ito na yung second part ng target natin na introduction ng new user interface environment. At the same time, ano ba yung mga updates about creating classes. So part 2 na po ito, and this is now open for the newly hired and sa mga kaguruan, sa mga institusyon, sa mga legacy dito sa DLSUD. So we have the following target last meeting, and naputol na po tayo dun sa pag-add ng modules kasi nagkaroon ng major challenge about creation ng sa nakasanayan natin na parent and child class. So at any rate, sana ngayon makabawi tayo using import and copying. Okay? So to recap lang po, ano ba yung
na-cover natin from last meeting. Okay? So sana by this time, yung dashboard check natin, medyo sana lahat ng klase natin will be personalized na po, na kapag nakita ng estudyante, okay, so the banner image is related to our course and the banner image is the ultimate representation of this course. And sana, before the dashboard, lahat na sana ng klase natin were also synchronized from our DLSUD teaching portal. So kung ano yung department assigned load, sana lahat yon na-synchronize na natin for our students. And then yung students, antayin na lang natin sila na madagdag. Okay. So meron na rin pong campaign about basic class configuration na kailangan natin gawin every start ng semester. So ganun din po, isi-synchronize natin yung beginning ng calendar, kung hanggang saan yung end ng class, and then yung time zone, yung periodic grading period natin na dalawang division. So the midterm period, yung start ng midterm period and yung start ng final term. Tapos dapat by this time, meron na rin pong syllabus na uploaded. Okay? So lagyan na lang po natin ng disclaimer if ever unsigned pa po yung syllabus natin. So ako ang mahalaga kaya ina-upload ko na yung syllabus for the traditional blended para alam ng estudyante kung kailan ang on-site at saka asynchronous schedule. Okay, so the learning skills. Narinig naman po tayo, it was raised, so na-rename na po siya into learning outcome, agad-agad. So wala na po kayong may encounter na learning skills ngayon sa left tab. Na-rename na po siya into learning outcomes. And then, ano ba yung extent ng coverage ng learning outcomes? So kung meron po kayong goal na, or target for the students na para masabi nyo that the learning outcomes were achieved, pwede po kayong mag-set ng accuracy rate. Okay? So our passing rate is 60%, pero eto, as low as 80, pwede na po siguro siya. To be fair, so 100 yung perfect, and sana yung mga of outstanding performance, maka 80% sila. Okay? Pero kung ano naman po talaga yung actual score, marireveal lang po. Meron lang pong legend sa mga estudyante na mag-a-achieve ng beyond 80% accuracy. Okay. So, last meeting, although pwede ko pa rin pong ipakita sa inyo paano siya gawin kasi meron, i-demonstrate naman po yung pag-import ng modules along with references, learning outcomes, and assessment after nito. So, yung learning outcomes po natin, once na nag-add tayo, yung type of outcome along with its proficiency, malilipat na siya sa references tab. Okay? And then from that references tab, so mga screen cap na lang po ito kasi hindi ko pwedeng i-disclose yung buong class dahil for some reason, yung may pangalan po kasi ng mga estudyante natin. Pero ginamit ko po dito and then tinakpan ko na lang po. So let's say, ito yung proficiency or competency. Tapos, naka-capture din po kung, let's say, ito yung outcomes. Let's say, we have these 5 outcomes. So, dun sa ano natin, sa dashboard natin as a professor, naka-capture din po ano-anong mga sections, course code, and anong school year ginamit yung ganitong proficiency. Tapos, again,
pati po yung assessment na gumamit ng mga proficiency na yon, pwedeng isang outcomes, dalawang outcomes, tatlong outcomes, ini-enumerate po sila. And along with that, lahat din ng mga modules na gumamit ng ganong learning outcomes. So, nagkaroon po ng question kung umaabot ba siya sa estudyante. Aabot po siya sa estudyante, magmamatter po yun kung itatag nyo yung assessments to be taken by the students dun sa outcomes na yon. So, yung outcomes na ipe-prepare natin, so kailangan po natin siyang i-relate or itag with the module and with the assessment. And then, ang result po nun is eto. So, for example, in this class, okay, so ito yung outcomes. So, tinakpan ko lang po yung pangalan ng mga estudyante. Ito po, yung CLO1, ang overall average is 99%. And then individually, makikita rin po natin dito yung score nila for that CLO. For CLO2, CLO3, CLO4, hindi na lang nakita yung sa CLO5. So, try pa po tayo ng ibang klase. So, darating po sa part na to, kung yung assessment is in-associate din natin sa learning outcomes. Okay? So, ito po, 8 yung learning outcomes. Ito po yung list ng estudyante and ito yung achievement nila. So, on an average, yung first student, 100% siya in all areas. So, pati siguro yung mga fudge points na avail niya, kaya 101% pa siya. Tapos, ayan, dun sa ibang 100%. Tapos, on the average, so kung 30 students sila, ito po yung achievement. So, green pa rin siya kasi ang ceiling natin is 80%. So, kapag below 80%, hindi na siya outstanding, pwedeng good na lang siya. Tapos yung red, or ayan, 48 tsaka 50, pwedeng part na sila ng nasa poor. So yung labeling naman po ng outstanding, good, tsaka poor, nasa renaming din po. Kahit yon, pwedeng palitan or pwedeng i-assign ng faculty kung ano yung gusto niyang ilagay na grade kapag beyond 80, kapag 80 below something, tapos kung ano yung pinaka needs improvement na score. Okay? Kung meron pa, ito po, isa pa. Kapareho lang din to nung unang example na may 5 CLO. Ito po. So, yung first 5 students, 100%, pero dun sa mga susunod na estudyante, ayan, meron naka 75 and 71. So, magiging posible lang po ito if, aside from the modules, itatag nyo po yung assessments na sasagutan nila. Okay po. Next concern po is, tapos kung meron pang mga, ito is by default settings to. So kung meron pang iba pang settings or rule na gustong iset, depende na po yun sa professor. Okay. Another concern po from last Wednesday webinar is yung possibility ng pag-import ng entire copy ng module. Okay. So, from the admin, okay, ang unang step po is hanapin muna natin yung klase na gusto nating mag-serve as a template, and then i-copy po natin. Okay? So, dun sa copying module, ayan, may option po kayo kung course or course template. So, this can be done using your instructor or your professor account. So, hindi po kailangan na SB admin staff yung or SB admin account yung magka-copy. Okay?
So from the admin, pwede po kayong mamili ng course or kung designated siya as course template, pwede po. Kahit alin po sa dalawa, pwede. Ang pinakamahalaga po dito is ano yung ipapangalan nyo sa course kasi doon po magiging madali yung pag-search nyo kapag meron kayong precise name na sinulat doon sa course na gusto nyong i-copy. So kahit ito yung pangalan ng original course, pwede nyo po yung i-rename sa copy, tapos piliin nyo po either course or course template. And then, ito po yung dialog box. Dalawang part po siya, yung taas tsaka yung baba. So, pwede nyo pong i-rename na ayan. So, kung template siya, you may use the word template along with the name. Or pwede namang kayo, OYIS template. Kasi ito yung gagamitin mo ngayong SEM. Or any name, open text naman po ito, pwede nyong ilagay. Ang purpose nito, yung renaming ng module na ikakopy nyo, ng class na ikakopy nyo, is para madali siyang ma-search. Tapos yung lower portion po nito, okay, ito po yung tanong. So, i-on nyo lang po. Tapos, if ever merong mga assessment na hindi associated or hindi nakatag sa module, like summative assessment, tsaka midterm attendance. So, ang tawag po dyan is standalone assessment. So, may chance pa po kayo to include them. Okay? So, i-select all nyo lang po and then pwede nyo nang i-submit. Tapos, pagka-submit nyo po, makaka-receive po kayo ng status or notification na ayan, may copying process, and then once completed, there will be a notification. Okay? Dito, that the course was copied successfully. Tapos, after po nito, ito pa lang po yung first part. Gagawin nyo po ito sa existing class na kumpleto ng modules, learning outcomes, assessments, and references. Ang prerequisite lang po, yung lilipatan, yung course na mag-i-import must be cleared from any module, learning outcomes, assessment, and references. Okay? So let's say may na-identify na kayo saan ililipat. Ganon din po yung process. From the admin, ang pipiliin po natin is import. Okay? Pag nag-import po kayo, so lipat kayo dun sa klase na blank. Okay? I-click nyo po yung existing. Tapos, try to locate or try to using the filtering box. Ito po, para madaling mag-appear, mag-float yung gusto nyong hanapin. And then, ayan po. So, anything, any subject name or course template with the following characters, mag-a-appear po sa result ng search and pili na lang po kayo alin sa dalawa. So, isa lang po and then pwede nyo na i-click yung submit and kapag kinlik nyo yung submit, ayan po. So, pag yung sinubmit nyo po or yung napili nyo is modules lang yung laman, walang assessment, walang learning outcomes, walang reference. So, modules lang po yung makokopya. Tapos, kung successful po ito, there will be a notification na, ito po, class import succeeded. So, yung first step, copying. Tapos, kapag nakalipat na po kayo doon sa class, na, kailangan magkaroon ng laman, okay? Doon kayo mag-i-import. So, the notification is class import succeeded. Okay? So, pwede po natin, pagbalik natin, pagpunta natin dun sa school book window, pwede po natin siyang gawin para makita nyo po na hindi kailangang admin yung user account. Tapos, thank you very much din po from last Wednesday. So, yung feedback nyo po, sana lahat to
we were able to address. So out of almost 90 na participants, so meron pong 39 na nagsagot ng evaluation. So meron din po mga repeated names, tapos pinili na lang namin yung isa. And then ito po yung comments nyo. So kaya nag-post na rin po kami ng material ahead of time. Tapos ayun, so if you need the learning outcome, sana we were able to address that concern. Okay? So punta na po ako sa highlight natin. So i-demo ko lang po yung learning outcomes at saka yung importing muna kasi hindi pwede mag-import kapag may learning outcomes. Tapos ang main focus na po ng demonstration natin is assessment and gradebook. Plus yung pahabol ni Ma kanina na dashboard. Okay? So lipat lang po ako dito sa master natin. Naririnig pa naman po ako Parang bigla akong nabibingin na sa sobrang tahimik. Okay po. So we are now at our part 2. Okay? So ayan, sana po ipin nyo ito, mark nyo as favorite itong sway page na to para pag kailangan nyo ng school book, ibu-bookmark nyo lang siya. So hindi nyo na kailangan mag-type ng address, hahanapin nyo lang po. So if ever ito ibu-bookmark nyo, bookmark nyo siya sa, pwede nyo rin siya ilagay sa bookmark bar. Okay. Tapos, done. Tapos ito yung name, school book. Pag nag-done po kayo, tapos if ever nandito kayo sa blank, so hindi nyo na po ita-type or i-click yung switch, pwede nyo na po siyang hanapin. Ito, nandito na siya, nasa list na siya ng Tapos pwede rin po, ito, pag nasa bookmark bar na po siya, ito na siya, nandito na siya. I-click nyo na lang po whenever you open your browser, ayan na po siya. So, handy reference na po siya. Isa na siya sa magiging favorite na nyo, na page. Okay. Tapos, sige po. I think, kaya nyo naman tong basahin during your free time. So, let's make use of your time sa demonstration po. Okay. So, unahin ko po muna i-demonstrate yung pag-import. So, for example, ito is yung original. Tapos, meron pa akong second class nito, section 2. Sorry, ngayon lang po ako na-update na pwede nang i-rename. Allowed naman pala kasi facing public naman pala itong mga pangalan na to. So, pwede na nating i-rename accordingly na wala na yung mga bracket. Kaya hindi ko pa po siya nare-rename. Okay, so halimbawa po, dito kayo magka-copy. So, dahil kompleto na to, may learning outcomes, remove ko po muna from an existing course. Lahat ng assessment, tatanggalin. Delete ko po muna. Tapos, references, wala naman. Assessment. And then, learning outcomes. Tapos, modules. So, delete lang po natin yung entire module. Gusto niya pa deselect. Okay, so clear na po ito from any modules, assessment, learning outcomes, and reference. Pero, yung basic configuration, nagawa ko na po yan. Yung schedule, yung assessment, na grading system,
yung period, naayos na po yan. So, balik ako dun sa kokopyahin ko. So, puntahan nyo lang. Pwedeng from archives, pwedeng from an existing class na gusto nyo na siya. So, na-finalize nyo na ito na yung magiging base nyo. Ito na yung design na gusto ko. Ito na yung i-duplicate ko sa lahat ng klase ko this semester. So, halimbawa, ito na. Okay na rin yung date nila, kailan sila magiging open, lahat ng yan. And then, let's say, kumpleto na rin halimbawa yung assessment. Okay? Tapos, from the admin, yung first process po muna is copy. Mind you na I am using my regular instructor account. So, admin, copy. So, pwede pong course, pwedeng course template. Ang deciding factor para madaling makita is your naming convention. Anong i-assign nyo na pangalan? So, let's say kanina template, ngayon po itry ko naman yung course. Okay, so sobrang haba ng pangalan. August 20, sample for import. Halimbawa po, ayan. So, ano-ano yung mga attributes? So, okay naman po. Ito yung sa mga basics na ano. So, stand-alone assessment. Tapos, ayan, may karugtong siya. Students na gusto nyong idagdag sa klase. So, wag po natin ito gagamitin, yung students. Wag po natin silang isama. Okay? Tapos, ano lang po, submit. So, tandaan lang po natin itong pangalan na to, pwedeng i-copy na po natin. So, submit. Then, let's wait for the notification na successful yung pag-copy. Okay, 143. Ito na po. I think ito na yun. The course was copied successfully. Tingnan natin to test. So, from SO1, ITNT 415, punta po ako ITNT 415 na SO2. Walang references, walang assessment, walang learning outcomes, walang modules. Okay? From the admin, import naman po. Okay? So, admin import. So, existing. I think etong common cartridge, hindi na yata talaga siya naibalik. Hindi na siya gumana. So, para madali yung pag-filter, control B lang natin. Ito po. Okay? Isa yung result ng search. And then, submit. Iliin po natin. And then, submit. Pag hindi nyo po ito na-on, wala pong makakopy. Submit po. And then, we will receive another notification na import naman yung naging successful. So, from copied, antayin natin yung import. Baka natiten siya. Ayan, class import succeeded, meaning, meron na dapat modules. Okay. Meron na rin pong learning outcomes, assessments, and wala naman pong references. Tapos, what if isa pa, sa lab naman po, kopyahin ko, since ano naman to, counterpart. So, import, existing. So, ganun din po, filter natin, copy-paste natin yung ano, and then, sana po nakakatulong. And then, kailangan lang natin ng ayan. Class import succeeded. So, to verify, dapat may laman na yung modules, learning outcomes, assessment. Okay? Isa pa po dito sa pangalawang lab. Okay? Testing po, walang laman ang assessment, learning outcomes, modules,
And then admin, import, existing, control V, and then submit. Ano daw? Hindi ko pa yan napili. Click, and then submit. Ayan po. Let's wait for the notification. Pangatlo. Okay, copy, import, isa pa po. At 147. Ito po, 146. So, isang kinopya natin, 3 beses tayong nag-import. Okay po. So, yun po yung import. Okay. Sa learning outcomes naman po, punta tayo. So, although napakita na natin to last time, so ulitin ko na lang din po. Remove ko lang po. Yan. Tapos remove. So, what if mag-start from scratch? So, punta lang po muna sa klase. Ano yung klase na lalagyan natin ng learning outcomes? Tapos, add outcomes. Tapos, pwedeng new. And then, lagyan lang din po natin ng retooling outcomes. Okay? So, code is CDLM demo. Tapos, August 20, 2025, hanggang subject lang naman po. Tapos, save. Ayun, book pa yung na-edit ko. Tingnan ko nga. Pwede naman siyang i-edit yata. Edit. August. And then personal, save. Again, hindi na po tayo mag-a-add ng outcome. So, punta tayo sa, mag-a-add na tayo ng proficiency. Nawala ako. So, learning outcomes. Ito yon. So, lalagyan na lang natin ng proficiencies or competencies. Puro outcome na yung ginamit na word. So, add outcomes again using a form. Okay, dapat naka-ready po yung syllabus natin na magiging reference natin. So, lagyan na lang natin ng 3, submit. So, yung mga single word na lang po. Let's say, CLO1, tapos yung mga Bloom's taxonomy keyword na lang po. Configure, Control C, Control V, CLO2, explain, Control C, Control V, explain, CLO3, discuss. Tapos, save po. Ito po, yung proficiency under or competency under retooling August 20, 2025. Okay. Tapos, first time lang to, ito yung course na gagamit, and then hindi pa natin siya natatag or na-associate sa kahit anong modules and assessment. Tapos, if ever, ayan, so nasa references na tayo. Kailangan nating makabalik doon sa klase na to. Pwedeng i-click natin from here or dito na lang po for quick access. Tapos, learning outcomes, ito na po siya, retooling outcomes. Tapos, mag-add tayo from the library. So, ngayon ko lang po na-discover na pwedeng more than one outcome yung gamitin. So, before po, talagang pinagsasama-sama ko sa isa. Pero, ito, pwede naman pala. So, ang ginagamit ko po is
DevNet. DevNet and then submit po. So, eto siya. Tapos, if ever meron tayong tatanggalin dito, okay? So, by default, nasa list sila included. Pag ayaw natin sila na masuggest kapag mag-associate na tayo sa module or sa assessment, pwede po nating ipa-ignore, okay? Para pag nag-add po tayo ng proficiency, hindi na po siya kasama sa isasuggest. Ito na lang po ang isasuggest. Yung first 3 at saka first 5. Okay po. Tapos, kung meron na itong assessment halimbawa or module, so ganun din po, look for the dice icon para makita natin yung set outcomes tab. Kahilera siya ng completion tsaka visibility. Ayan po. Identify natin ano yung mga competencies na maa-achieve kapag pinag-aralan yung module na to. Then save. Tapos kung merong assessment, okay, sa loob ng module na to, so pwedeng itong 1, yung 1 and 1, tapos itong pangalawa, pwedeng yung 2 and 3, yung outcomes. So, ito po, ayan. So, the name of the assessment, the instruction, tapos hanapin din natin yung set outcomes. So, from set skills, binalik na po to set outcomes. And then, ito na lang yung suggested na related sa course na to. So, originally, yung DevNet, 8 yung competencies, pero since we ignore the last 3, 5 na lang po. Tapos, since ito, at saka halimbawa, ito, yung related, tapos pwede namang mamaya, dun sa second assessment po, yung iba pa. Tapos, although sinasuggest ko yung lahat, hindi kasi siya nililimit sa kung ano lang yung pinili natin sa module. So, palaging yung outcomes na ibibigay niya, yung sinet natin sa learning outcome. So, hindi na po na-filter na halimbawa, ito lang yung napili mo for this module. Sa assessment, ito lang yung isasuggest niya. Hindi po, sinasuggest niya pa rin po completely lahat ng learning outcomes na nandun sa learning outcomes tab. See. So again, just to verify, ano yung indicator na na-tick off nyo na yung learning outcomes for the module? Ito po, yung icon. The outcomes, may bar chart siya. Tapos, sa assessment din po, andito po, outcomes and then outcomes. So, kita din po ito kapag nasa assessment tab. Po. Tapos kung may rubrics din po, makikita din po kung gumamit kayo ng rubric for this assessment. Okay po. So, thank you very much sa mga kasama ko na nagsasagot ng mga inquiry. Proceed na po ako sa assessment. Okay po. Or yung grade book po. So, yung assessment, ang prerequisite po nito, yung pinakita kanina na flash presentation. So, kailangan yung time zone natin is, yung time zone natin dito sa Pilipinas na GMT +8. Tapos, sa grading scheme, kumpleto po yung isasuggest na summative, enabling, class participation. Tapos, kung kailangan yung kunin yung midterm exam for the sake of recording, pero wala naman siyang contribution sa grade, pwede din po iyon. Pero minsan parang as a consideration, pwede nyo rin siyang i-consider na part ng enabling assessment. So kung halimbawa, 6 yung allowed na enabling assessment, tapos 5 lang yung nandyan sa list nyo, pwede nyo pong i-consider na pang-6 yung attendance. Tapos, yung attendance po,
Hindi ko na narinig pala to. Dapat pala ito ay finals attendance. So, pwede namang i-rename finals attendance. Okay? So, ang attendance po is a standalone assessment kasi, ayan siya. Hindi nyo naman kailangang i-enumerate lahat ng module per attendance. So, standalone na lang po siya. Tapos, kung gusto nyo magkalaman yung attendance, dito po siya sa attendance tab. Tapos, ayan. Isi-set nyo po ilan yung mga meetings niyo. So, kung every Wednesday lang po, lahat ng Wednesday, i-add nyo ng i-add. So, August 20. Next is August 27. Tapos, sunod ay... So, lahat ng possible meeting, or pwede naman po, sa mismong araw, nyo na lang din siya i-add. Pero, halimbawa, gusto nyo talagang makita na sorry, na-reveal yung mga name ng estudyante. Halimbawa, etong first half ng class, sila lang yung present, tapos yung kalahati, ano ba to? Lumipat sa ibang schedule. Tapos pagdating sa assessment po, ang makikita po natin, hindi siya finals, midterm attendance po. Ito po. So, may grades yung mga bata. Ang highest is, dahil tatlo, 300. Tapos kapag walang attendance, ayan, 0 po sila. Tapos, kung meron kayong demerit sa late, sa absent, or sa ano. Ano yung mga possible remarks sa attendance? So, present, absent, arrive early, or may mga estudyante na nagpapaalam, umaalis ng maaga. So since kung hindi naman po siya part ng grade, pwede naman po maging honest sa attendance kasi legally somehow, di ba, parang kung ito talaga yung oras na dumating yung estudyante, na late talaga siya, okay lang po na i-mark nyo sila as late. Tapos kung halimbawa for some valid reason na may practice, may event, or ano, pwede nyo rin naman po i-remark yung left early. Okay po. Pupunta na po ako sa, since dito sa assessment, again po, mahalaga na na-configure nyo po ito dito sa assessment. So, ito po siya, yung pinaka-importante. 20, 50, 30 based on our syllabus. So, pwedeng iba po sa inyong syllabus. Tapos, ito po yung period. So, hindi pa pala ito na-edit. Ang midterm period, ang start is August 18. Tapos, October 20 po. Save. So, mahalaga siya kasi po, kapag yung assessment nyo falls on this range of date, doon siya mapupunta. Okay. For example, etong assessment na to, ayan, dahil October 11, pero finals siya, so pwedeng ibigay nyo siya ng maaga, tapos ipasubmit nyo na lang hanggang doon sa papasok na po siya ng October 20. So pwede nyo naman pong i-edit dito. Okay. Tapos ayan po, kapag yung entry nyo hindi pa final, makikita nyo na eto siya, 30% ang summative. Tapos dahil wala kayong enabling at saka class participation na entries for this final period, kasi nga nandito sila sa baba, kukuhanin ng attendance yung 70%. Okay? Pero once na naayos nyo na po yung trigger nito para umakyat dito, which is the date. So, kailangan pumasok siya sa period ng October 20. So, let's say October 24, 11:59, yung submission. October 24, 11:59, done and save. Aakyat na po siya, dapat. And
maaayos na din po yung percentage. So, hindi ko po muna siya dinagdagan talaga ng iba para makita nyo na kapag isa lang yung summative, i-consume ng line na to yung 30%. Kapag isa lang yung class participation, kukunin niya po yung buong 20%. Tapos yung 50% for the enabling. Tapos ayun, kung magtatag uli kayo ng ibang assessment na class participation, so kung 4 yon, i-divide po itong 20. Kung 5 naman po ang enabling assessment, i-divide po yun sa 5, magiging tigta 10%. Tapos, what if yung final summative ko is part 1 and part 2, pero hindi sila 50%. So, kung final summative 1 and 2 yung ibibigay nyo, kung allowed, halimbawa, may written and oral presentation. So, halimbawa, kopyahin ko na lang po ito. Opo. So, kung allowed siya, kung based on your syllabus na, di ba, dito sa atin, isa na lang yung summative for a subject with less than 3 units. So, eto po kasing lab namin ay 1 unit, kaya isa lang yung summative. So, for subjects na 2 yung summative, so copy ko lang po ito, tapos pwede naman hanapin ko siya from the library. So, halimbawa lang po. Same yung laman, pero iba lang yung manner ng delivery or ng presentation. Personal, and siguro dahil iba-iba yung subject, to be sure, all subjects na lang po natin. Wala siya. Bawasan ko yung word. Baka hindi niya... So, dapat nandito siya, considering na, ayan, final summative, ano ba yun? Dagdagan ko. Summative, sobrang haba kasi. So, 415 yun. 415. Sorry for the messy. Makikita natin yan. Saglit lang po. 415. Ayusin ko. Ito na lang yung gamitin ko na keyword. Compare CLI and SDN. Control C. Add library. Control V. Ayan. So, nag-appear na siya. Personal. So, halimbawang ito siya. Ayan. Okay, submit. Tapos, i-rename po natin na pwedeng i-rename natin sila kung sabay-sabay. So, this is documentation, halimbawa. Documentation. And this is for the oral presentation. So, summative. So, pwedeng 50-50 sila. Halimbawa. Okay? Save lang po natin. So, summative pa rin siya. Tapos, yan pa rin po yung parehohin natin na submission ng grade. December 11 to December 16. 11:59. Ito ay 11:59 po. Save. Ayan po. 50-50 sila. Tig 15%. Pero what if, halimbawa po, 80% yung presentation, plus 20% lang yung documentation. Doon nyo lang po gagamitin itong weight. Pero kung equal, hindi nyo na po kailangang lagyan ng 50-50. Tingnan po natin. What if tatanggalin ko yung 50-50? I-clear ko.
Dahil equally divided naman sila. Save. Ayan po. 15%, 15% pa din. So, kung hindi naman equal, dun po mahalaga yung paggamit natin ng weight. So, kung halimbawa 80% and ito ay 20%. See. Ayan po. So, 20% ng 30, 6 is, and then 80% ng 30 is 24. Ayun po. Tapos tingnan natin, i-100 natin halimbawa, yung isang estudyante, pero sure naman po yan. So halimbawa, grade, so yung isang estudyante. Okay, wala pala akong estudyante. Ba't wala akong estudyante dito? Okay. So ano yung reason bakit walang estudyante? Meron po bang willing mag-unmute para sabihin, bakit walang students? Wala akong mamamarkahan na estudyante. Any idea po? Based on the icon. So, this icon, okay, represents na invisible pa yung assessment. So, kapag invisible pa, kahit i-give nyo po yan, hindi pa rin po yan mabu-view ng estudyante. So, paano ko siya na-set yung invisible? So, sa visibility, hidden pa po siya. So, halimbawa, baguhin ko yung date, gawin ko siyang available now. Edit natin. Tapos, gawin ko po siyang available now. Ayan po. So, kapag nag-view as a student tayo, hindi pa rin po yan makikita ng estudyante kasi dito pa lang po, wala nang estudyante na may access. Pero kung gawin ko po siya na visible, visibility is shown. Tapos, yung isa naman po, ayan, assessment. Ayan, nawala na po yung icon ngayon. So, visibility is, yung isa gawin nating hidden. Okay, hidden siya, and then given ngayon. Try ko pong mag-view as a student. Dapat, kapag nag-view as a student ako, kahit given na siya today, dapat po etong documentation hindi pa makikita ng estudyante. I-try ko lang po, lakas loob, kinakabahan din ako. View as a student. So halimbawa po, etong estudyante na to, first student, ayan po. So, hindi niya pa nakikita. Midterm attendance lang ang nakikita niya sa assessment. Bakit wala yung isa? Considering na binigay ko na siya ngayon. So, ibalik ko na po yung view. Ayan, ngayon pa lang nag-notify. Ayan po. Ayun pala. Akala ko magto-troubleshoot na ako. Ngayon pa lang, ayan, na-post 208, binigay, tapos ayan. So, ito pa lang po yung makikita ng estudyante kasi yung documentation is kahit August 20 siya, pero naset natin na hidden, hindi pa rin po siya makikita sa POV ng estudyante. Okay, balik na po ako sa view as a professor. Ayan na po. So, gumagana po yung visibility. So, pwede po ito kung halimbawa, may assessment kayo on-site and ang gusto nyo lang bigyan is yung mga present. Yung mga nasa room, yun lang muna yung gusto nyo bigyan. Tapos yung mga absent or excuse, saka nyo na lang sila bibigyan kapag mababantayan nyo na rin po uli sila. Kasi pag naka-shown po lahat yan sa student by default, tapos may time na hindi tayo naka-monitor ng attendance. So, pwede po nilang sabihin yan sa mga kaklase nila para magpasa. Okay? So, ayun po. Tapos, ano pa yung kailangan sabihin tungkol dito? I-edit ko na po ito para maging invisible na pa ulit. Okay, hidden. Since
summative. Okay po. Sa exam po, kung may question, paano mag-create ng simpleng multiple choice na exam? So, I think parang sasabihin nyo, parang alam na namin lahat. Pero for the sake of this recording, allow me to simply present it. So, pwede po kayong mag-create ng multiple choice exam for the first time, and then i-save nyo na po siya sa test bank para sa future use. Or pwede naman, kung meron na kayo na nasa test, unahin nyo muna, gawin nyo muna yung test bank, tapos pipiliin nyo na lang siya kung ano yung mga itatanong nyo para sa mga estudyante. Pero yung pag-create naman po ng exam is para lang din gumagawa sa module. Okay? So, sa individual, quiz po yung pipiliin natin. So, for example, August 20, quiz. Okay? Tapos, ilang attempts? So, let's be generous na hanggang 3. Pero, ang i-allow nyo lang na ipapasa nila is yung latest score. Kasi, kung gusto nilang, parang yun yung classic na reason, kung make use of another attempt, pero dapat you will be better than your first attempt. So halimbawa po, enabling assessment siya, tapos ilagay lang natin na on August 22, okay, 12:01, ma-open siya, and then on the same day, 22, 11:59, dapat mapasa na. Or pwede naman po, kung hanggang ano oras lang yung end ng class nyo. So kung halimbawa hanggang 4 o'clock, 4 o'clock po. Tapos kung considerate pa din kayo, i-allow nyo pa rin yung late. So beyond this time, pwede rin po. Tapos kung saang module. Okay. Tapos may second tab po yung quiz. So, ito pa lang po yung first part. Okay? The release of grade is instant. Tapos, time for, halimbawa, 5 minutes. Kung 5 question, pwede nyo pong sabihin na 1 minute per question. Or let's say, sabihin na natin na baka mawili ako mag-add na question for 30 minutes. So, ano po yung gusto nyo? Instant feedback. Tapos, mare-rearrange siya every time na mag-a-attempt yung estudyante. Pwedeng mag-jump from question 1 to question 2, and pwedeng i-edit yung unang sagot. Ito po yung options. Tapos, pag nag-submit sila, gusto nyo po bang i-reveal sa estudyante bukod sa tamang sagot? Ito, yung lahat. Or pwedeng score lang po yung gusto nyo i-reveal sa estudyante. At bawal mag-scroll next or maglipat-lipat ng question. Ayan, randomize, ayan, tapos save. So, ito pa lang po yung first part. Tapos, maganda din po na etong mga sinulat, mga pinili natin, okay, lagay po natin dito. So, let's say, counting word lang po. The quiz is timed for 30 minutes. Halimbawa po. Tapos, the latest score will be recorded. And then, you are not allowed to switch between questions. Ano pa po ba yung pwede natin kunin dyan? Okay. So, pwede nyo rin sabihin na you can take the test up to 3 times. And then, ayan po. So, kung gusto nyo pa po mas yung narrative, this quiz is based on module 1. Mga ganon.
Tapos, the deadline is until August 22, 4 p.m. Or ganyan, 4 p.m. Or pwedeng mag-copilot kayo ng instruction para ika-copy-paste nyo na lang po dito. And then save. So wala pa po kayong quiz. Pinrepare nyo lang po yung ground for the quiz. Since quiz siya, ayan. Since naman to, instant yung score, correct or incorrect, so wala pong tab ng rubric. Okay? Pero may tab ng outcomes. So, para makita natin, so halimbawa, ayan, module 1, isa-save natin. Huwag natin kalimutan yon. Tapos, visibility is shown. Tandaan po natin na August 22, hindi nga yun yung August 22. Kasi kapag sa na-set nyo po na ayan, automatically, ayan, so okay po ito kasi ibig sabihin, by August 22, 12:01, magiging available, i-announce sa notification yung exam. Ang hindi po okay is ito, yung automatically give assessment. Tapos, isa pa po sa common complaint about grades is etong option. Whenever we allow the common comment section sa view ng estudyante. So, pwede nyo pong i-uncheck to para yung mga estudyante for non-quiz exam, hindi na po sila kapag halimbawa po drop box yung assessment. So, or for all the quizzes, i-disable nyo na po ito para yung mga estudyante hindi na sila miss pa-retake or wala na silang i-message sa inyo. Parang the score will speak for itself. So kung nakakuha sila on time, meron silang grade. Kung inabutan nila yung period na allowed yung 3 attempts, makakakuha sila. Pero hindi na sila makakapag-comment doon na, Miss, I need another attempt or anything. Okay, so try po natin to. Balik ako sa assessment kasi wala pang question. So nasaan po ba yun? Ito, August 20 quiz. So sa grades po, ito po, may grades. So halimbawa, merong i-visit nyo yung score, halimbawa, may ibang attempts. Ito, sa view ng teacher, may comments pa din po. Kasi ibig sabihin, pwede kayong maglagay ng, I appreciate the prompt response, or congratulations for the job well done, or the score is admirable, mga ganon. Pero, dapat po, sa view ng estudyante, kapag hindi nyo tinurn on yon, try po natin to view as a student. Okay, wala pa pong question ha. Tapos, hindi pa pala makikita kasi hindi pa given. May dalawang question for me. Sige ma'am. Thank you ma'am. Okay po. August 20, kaya lang 22. Related. Ma'am Dan, anuhin ko yung tanong. Lagyan ko muna ng question. Questions. Okay, add questions or kuha tayo from the bank, okay, or from the library. Sana meron ako dito question na pwedeng relax lang. Ayan. 5 questions. Submit. Tapos, lahat sila ay i-add ko. Add. Ayan po. Nalipat na sila dito sa assessment tab. Tapos, since from test bank, may answer key na po. Ayan. So, anytime, pwede na po natin siya ibigay.
Tapos halimbawa po, isin ko lang. I-give ko siya now. Edit. Okay. Now, done. Para mapakita lang po natin yung comment box. So although ito pong quiz is automatically ibabato naman yung grade, pero mag-view as a student lang po ako. So, yung first student po ulit, tingnan natin. So, abangan natin na ayaw. Assessment. Okay. Return to previous. I think I need to log out dahil naloka ang SB. The term is naloka. Misa po, ganito siya. Pag nag-view as a student ka, the only way is to log out para sige po. Ayun, nag-post na ng assessment, courses, o nga, Patrick, enrolled, kunin ko dito. Sa enrolled. Okay. Lab, nasa lab yun. Tingnan ko. Let's use the notification. Ay, it's broken. Sige po, habang inaayos ko po, meron daw pong question. Na nakapost. Naka-shared screen pa rin naman po ako. Sinagot niya na, Ma'am Dang. Yung question. Sorry. Ano ba yung nabubuksan ko? Chat. Ay, nasaan yung chat? Okay. Ang question po is, mostly po ng estudyante, nabasa po nila yung announcement ng July, Sir Edwin. So, nag-switch na po sila sa new UI. Wala naman pong conflict sa estudyante tsaka sa teacher kasi by functions naman po, makikita pa rin nila. Pero I think may period na lahat will be required na po na mag-new UI. So, kung may quiz po kayo na nasa old interface, tapos the student is using the new UI, clear po yun. Okay po? Yeah. Sige po. Try ko na po uling bumalik. So, naka-shared screen pa din po ako. Ayan. Parang ang mga walang tulog sa pag-prepare. Sige. Okay. Sige ma'am, meron po nasa ka-assign sa Q&A. Sige ma'am. Tapos, halimbawa, ayan, take quiz. Teka lang ha. Bakit ba? Parang nasira kasi yung window ko. Teka lang. Babalik lang po ako sa ano. Mag-log out na nga ako. Ayan. Ayan ha. Puntahan ko lang po uli yung klase. Ito siya. So, ang solusyon talaga is mag-log out lang ako. Kasi nagka-bug. Alam po, patawad. Buksan ko lang po yung ano. Ayan, si Patrick Agon. Ito yung quiz. Nakikita pa rin po ba yung ano? Ayan. So, wala na pong comment section dito sa side na to ng estudyante. Yun pala. Mamalu, kita pa rin yung shared screen ko. Hindi na. Nawala. Ayan. So, dahil nag-enable po tayo sa, hindi natin tinurn on yung comment section for grading, makikita niyo po na wala na dito after submission ng comment box. Okay? So, for all assessment, for quiz, for Dropbox, for essay,
wala na pong right yung estudyante, wala na pong placeholder for their comment. Okay. So balik na po ako sa account ko, which is sana pwede. Pero nawala yung icon na back to professor. So magla-log out na lang po ako. Mabilis lang po. Sige. Sir Junel Banpud, I think may question ka daw po. Pero sasagutin na yan ni Pat or ni na Jessa. Okay po. What if, ano pa ba yung pwedeng maging tanong dito sa quiz? So kapag quiz naman po is from the test bank, tapos gusto nyo po siyang dagdagan ng wala sa test bank, add question lang po. Tapos ayan, ang disadvantage lang po sa quiz, na later naman may advantage is as you key in the questions, kailangan po ready na rin yung answer key nyo. And yung lahat ng possible answer dapat naka-ready na rin po. So, along with multiple choice, pwede po kayo mag-create ng true or false, multiple choice with many answer, fill in the blanks, free-form na pwedeng mag-type yung mga estudyante ng sagot. Pero ito is may parang baka hindi siya masama dun sa automatic na may grade. So, matching type, ito po yung drag and drop. I think hotspot is hindi muna siya nire-recommend. Okay? Tapos, maganda po na lahat ng assessment nyo, sinesave nyo, or yung mga multiple choice question, mga objective type, inaano nyo po, nililipat nyo po sa test bank para marirecall nyo na lang po siya. Okay? Sa import, hindi ko pa po na-try kasi nagpa-try ako ng SCORM, nag-i-import successful pero hindi ko po nakikita yung assessment sa list ng class. Okay. Bukod sa quiz, balik po ako sa assessment. So, enabling natin is pangalawa siya. So, from the original 50%, nag-25-25. So, pag mag-a-add pa po ako ng another enabling assessment, tingnan po natin yung effect sa midterm period. For example, group. Okay. Isang team. Okay. Paano po tayo mag-create ng team? So, halimbawa, case study or machine problem. So, case study 1. So, let's say, midterm case study 1. So, 3 attempts kung kinakailangan or kung isa lang, kung mahigpit. Pero sige po, para lagay natin sa 3. Tapos normal grading. Ang start ng assessment halimbawa is on the 25th hanggang 29th. Done. Tapos based on module 2. Tapos ano pa kaya yung pwede bukod sa instruction? May pagkakaiba kaya yung dialog box ng team sa multiple choice? 230 na pala. Okay, release grade instant, library, eto lang po. Yun lang yung choices niya. So, disable past due, meaning kagaya siya ng allow ng late. Tapos, ayan, pwede nating sabihin dito na, or pwede kayong AI ng instruction for a debate on the, most trending issues in the Philippines. Or halimbawa, a team assessment to. So, ano yung problema ng mga Pilipino na sa palagay natin is nare-resolve na ng Marcos administration. So, sana meron. So, let's be hopeful. Or halimbawa, ano ba? Ano ang mas, yung medyo pangkabataan.
Ano ba yung mas magandang series sa Netflix? C-drama ba? Or K-drama? Or Thai drama? Or ayun nga, kung ano ka ba? Ano ang bias mo? SB19, BGYO, so mga ganong level. So let's say, halimbawa lang po, form a group, and I have assigned, okay, an assignment, a group activity to present the most trending issues in our country during the PBBM administration. Tubig ba? Baha ba? Problema ba sa bigas? Ano ba? Problema ba sa PhilHealth? Okay po. And then, ayan. I have assigned, okay, mali. A group activity. So, halimbawa po, for you to present the most trending issues during the PBBM administration. So, see the groupings. Okay? So, pwedeng kayo na yung mag-designate ng group, or kung gusto nyo, bibigyan nyo sila ng liberty na isulat sa isang papel or i-chat sa inyo sino-sino yung magka-group. So, kung binigay man nila sa inyo yung group, pwede naman po, or kung kayo na lang yung mag-assign. So, pwede natin i-save. And then, eto po, sa teams, ayan, gawa tayo ng teams. So, there are 28 students that are not in the team. So, ibig sabihin, currently, 28 students yung naka-synchronize sa klase na to. So, kung 28, so 5 groups, ilan yon? May 6. So, merong team, ano ba? Masyado bang seryoso? O team, group 1 na lang po. Okay, save. And then, i-add natin yung pangalan ng mga estudyante. Okay? So, group 1, piliin natin yon. Tapos, sorry. Okay. Group 1, ito, let us select the members from this icon. So, from the same line, let's say, lagyan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then submit. So kapag napili nyo naman po sila, hindi na sila madi-display para makapili kayo ng group 2. Group 2, so lagyan natin sila ng members. So kuha tayo sa dulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then submit. Tapos bawat group, meron silang sariling feed. So group 3, say, bakit ba 5 yung naano ko? Diba? Bakit hindi tig sa 10 agad? Sorry naman po. Tapos halimbawa, 1, 2, 3, 4, 5. So 5 lang sila. Submit. Tapos add team. Group 4. Save. Ayan. So I think ito, pwede nyo pa rin silang bigyan ng individual grade or group grade. 3, 4, 5, 6. Tapos 2, 4, 5. Ayan, may natitira. Submit. So kahit dito po sa SB, pwede pa rin po kayo mag-assign ng group. Tapos ayan. So 5 na lang yung remaining students. Okay. Wala na po tayong session 3, pero I think 2:30 na po. Ayan. So, eto na po sila. Tapos, ayan, bawat group, ayan, for the grades, ganun pa rin po. Ayan, as normal student, pwede nyo silang gradean individually or magkakaiba ang grade kahit member sila ng isang group. So, hindi naman kailangan na etong group na to hindi stricto na pare-pareho ang grade. So, pwede nyo pa rin lagyan ng mas mataas na group yung isang member over other members. Tapos, dito tayo sa teams.
Ayan. Group 1, meron silang sariling, ayan, group, feed, na pwede silang mag-post na sila lang yung magkikita-kita for the na parang kayo as teacher, kayo yung magsiserve as moderator dun sa ipinapasa nila. Okay? Tapos, kung kailangan nyo ng, ayan, kung meron silang kailangan ipasa, so ipapasa nila yan sa inyo, or from here, ayan, tingnan natin. Okay po. Okay. Bukas ang comment kasi this is point of view po ng faculty. Pero since nag-set tayo, dapat sa estudyante, wala pong makikitang comment section. Okay? Ayun po. So I still have time. So 2:30. Na-consume ko na. Baka meron pa pong ibang activity after 2:30. So, for the pag-assessment naman po, meron kayong choice na i-mark sila from the grade book. So you could mark them all at once, or per assessment, one at a time. So pwede nyo pong buksan halimbawa ito, or itong midterm assessment, and then gradean nyo po sila one at a time. So kung halimbawa shown yan, okay, grades. Ayan, pwede nyo po silang lagyan ng grade. Kung may rubric, based on the rubric po kayo magta-type, or i-input nyo yung score nila dito, one at a time. So isa na lang po, yung rubric na lang po. So what if kailangan nyo ng rubric? So halimbawa, ito po, assessment ko na to kasi kailangan ng proving na nag-install sila sa device nila ng VM machine. So kailangan ng rubric kasi I need proofs na nag-install na talaga sila successfully. So sa rubric po, pwede rin kayong, merong library, so pwede natin itong tanggalin. So let's say, don't use rubric. Pagka-cancelin nyo po yung rubric. Ayan. So let's say, may assessment pa rin po kayo, ang inalis nyo lang rubric. Okay? So unlike objective type na hindi kailangan ng rubric, so ito, kapag drop down or anything, essay, na non-quiz, so kailangan po, required daw po na maglagay ng rubric. Okay? For the outcomes, ayan, meron na po siya, pero yung rubric, inalis po natin. So, pwedeng from the library, magre-reuse lang po kayo based on your personal library, halimbawa, or eto, yung for the VM, yan yung gusto nyo gamitin. Or, kung gusto nyo, mag-start from scratch. Okay? Let us add a new rubric. Okay, last na po ito. So, you are opened with 2 criterion. Tapos, may mga columns. Pwede nyo pong i-reduce yung number of columns to 3. So, pwedeng etong pinaka-last is 0. I-assign natin for non-submission. By default na po yan. 0, non-submission. So, eto po marami naman po kayong pwedeng maging reference. Tapos halimbawa, criterion, isa sa palaging criterion ko is the timeliness. So, kung 50-50, kung dalawa lang yung criteria, so halimbawa, pag late, 30 lang siya, tapos pag on time, ito ay, submission is beyond the due date. Tapos, the assessment were submitted on or before the due date. Okay? Tapos, ano naman po, ang kailangan nyo lang dito sa rubrics is, ano yung highest, okay?
kung ano yung points na binigay nyo dito. So kung halimbawa, ang timeliness is 20% lang, so gagawin nyo itong 10 and ito ay 20. Tapos kapag hindi nakapagpasa, 0 na siya. Tapos proof of installation, halimbawa. So yung description po, lagyan din natin, copy-paste na lang natin kasi minsan, ang nag-a-appear sa estudyante yung description, hindi nakikita. So, non-submission. Tapos, ito, kung 80% to, so, sa criterion po, hindi po kailangan kung 25. So, pwede po, basta ang guide nyo lang po, kung ilang points po yung binigay nyo for 8 criterion, dapat ayun po yung ilalagay nyo dun sa highest kapag na-meet yung criteria. So, halimbawa dito is 0. Tapos, halimbawa, the proof, the screen cap is sequential. Tama yung pagkakasunod-sunod and complete. So, kabaliktaran na lang din po. So, 50. Okay, the images submitted is incomplete. So, isang kulang lang, incomplete na yon. So, 50 points na lang po yon. Tapos, halimbawa po, pwede pa kayong mag-add dito. Sa DICE, sorry, ayaw niya. Dito pala. Add criterion. Ayan po. Tapos, halimbawa, anong gusto nyo pang ilagay. So, pwede po yan, kahit ilan yung gusto nyong ilagay, flexible po yan, tapos i-adjust nyo na lang po yung scoring. Tapos pag napasobra naman po yung nyo, pwede nyo pong i-delete. Okay. Kamusta naman? Delete. Tapos kung gusto nyo rin na hindi siya ika-count towards the computation, pwede po, pero gusto nyo lang siyang i-emphasize or gusto nyo lang i-complement yung estudyante, pwede rin po. And then, save. Hello, type. Okay. Control B, Control C. Ito nga ba yung kulang? Doon sa notification. Control C, Control B, Control C, Control D. Save na kaya? Okay. Timeliness to. Ba't nagkapareho? Timeliness. Sorry, ayan. So, may error trapping naman po. Ayan, save. Tama na sana. Ayan. So, ngayon, kapag may rubric po, hindi kayo magta-type manually ng score. Ititik nyo po. Okay, incomplete, tapos late, save. So, 60 ang grade. Tapos, ito, on time to magpasa, tsaka kompleto, save. Tapos, ayan, 80 and 20, save. Tapos, on time magpasa, pero incomplete. Ayan ang score. Tapos, ano pa po? Walang pinasa, 0, 0, save. So, mga ganun pong, pag-grade. Ayan po. Tapos, isa pa, what if, from Dean Ruby, nasa kanya ko lang din po natutunan, what if, excuse yung estudyante. Excuse for a valid reason. Tapos, hindi nga na talaga siya pinagpasa and walang effect sa grade niya. So, I think ang pipiliin daw po dito is, dito sa flag. Come on, lumabas ka. Baka sa ibang ang pipiliin natin dito is excuse. Ayaw niya dito sa type ng assessment na to. Kasi pwede pa kayo mag plus minus. Pag hindi ganitong rubric, tingnan natin sa assessment. Gumagana din po yung ito. Let's kuha ko ng isang case studies group.
Ito po, offline, walang rubric. So halimbawa dito, yung isang estudyante, tingnan natin. Wala ba sa new UI? Ba't wala? Ayan, nag-404 siya. Dapat po meron itong plus minus. Tapos, ayun, kung gusto nyo dagdagan ng plus yung estudyante for halimbawa, something that goes beyond your expectation, pwede nyo lagyan ng plus 10 or na-impress kayo yung manner ng presentation. Pero ngayon lang po, ayaw nyo mag-appear dito yung plus minus, tsaka yung option na excuse. Okay? So, pero nandito po yon for some reason, baka sa new UI, kailangan na namang i-report. I think, ito na po talaga yung inabot ng time natin. So, sorry po, as much as I want na mag-present pa, pero alam ko meron din tayong iba pang schedule for today. Ayun. Ayun sa actual score daw po sa gradebook. Natin. Dito, halimbawa ito. Parang ngayon siya nawala, Ma'am Ruby. Ayan o, ayaw niya. So, kasi kahit yung plus minus, ayaw niya magpakita. Baka nagtago lang po for today's video. Thank you, Ma'am Ruby. Pero si Ma'am Ruby po yung naka-discover nun. Kasi ako, yung fudge point yung ginagawa ko. 0 siya, pero may plus 100 kasi exempted. Okay. Siguro idadagdag na lang po namin dun sa sway post. Okay po. Naalala ko si Ma'am Peralta, gusto niyang palitan yung dashboard ng class niya. Halimbawa po, ito ma'am. Ito po. Yung icon na to po. Edit. Punta lang po kayo sa dashboard. Ito po. Yung edit icon. Tapos add slide. Text picture. Remove nyo lang yung original picture. Tapos tanggalin nyo yung welcome. Tapos hanap tayo ng picture. Mabilis lang po. Yes, ma'am. Na-figure out ko na po. Thank na-figure you, out ma'am. na. Thank Opo, you, na-explore ma'am. ko na po. Na-explore ko. Congratulations, Thank ma'am. you. Okay po. Sige po. Balik ko na po yung bola kay Ma'am Dang. Thank you very much po sa inyo. Hello. Tapusin na ba natin? Thank you so much, Ma'am Oyi. Ayan. So, bagong kaalaman na naman po ang ating natutunan ngayong hapon na ito. So, maraming salamat sa ating training and support supervisor, Ma'am Oyi. So, we're now open for the Q&A. Pero kanina po, we're browsing your questions. So, halos lahat naman po ay nasagot na namin sa abot ng aming makakaya. Kung may mga katanungan po kayo, so kami po ay may bagong opisina na po. So, maaari po kayong sumadya sa aming tanggapan dito po sa taas ng dati po nating National Bookstore. So, Mondays to Fridays po, bukas po kami, 8 to 5. So, maaari po kayong pumunta dito kung may mga problema po kayo sa pag-i-import, sa pagka-copy, all about the school book, pwede po kayong mag-drop by dito. Additionally po, ibibigay ko po ang ating QR code for the evaluation link. Ito po ang ating evaluation for today. So, makakakuha rin po kayo ng e-certificate after completing the evaluation link. So, kindly take a screenshot of the QR code. And also, munting paalala pa rin po, konti na lang po ito. So, gusto ko lang pong bigyan ng emphasize yung kanina pong binigay ni Ma'am Oyi kasi ito po ay requested ng ating OUR. So, para po maiwasan po natin ang pagsasubmit ng ating change of grade. So, meron po tayong solusyon para dyan. So, yan po ay nasa assessment tab. Doon po sa ating left pane, doon sa admin part. Pindutin nyo lang po yung admin and then yung assessment tab po natin sa taas. Doon po sa options, yung nakikita nyo po dyan na merong kulay red na naka-encircle. So, dapat po yan ay i-uncheck nyo po. Okay po?
So, allow students to post to grading comment threads. Yan po kasi, inaalaw po natin sila na makapag-submit pa kahit na lipas na yung deadline natin. So, kadalasan po kasi yung ganung kaso, so hindi po natin nakikita or hindi po natin na-check, 'di ba, yung mga submissions nila. So, kung maaari po na i-uncheck po natin 'yan para po hindi po sila makapag-submit beyond the deadline. But dito po pala, correction po, they can still check the comments ng professor. So nakikita po nila yon kasi tayo po being the professor, we can still provide them comments kung may gusto po tayong i-clarify pa o kaya naman gusto po natin silang i-recognize na very good, maglalagay po tayo mga ng comments. But pwede pa rin po tayong mag-post, tayo po. Sila po, they Nawala ang audio. Sige lang. Na-disconnect. Sorry. Sorry. Nung dang na-disconnect ka, okay. So, ayan po. Mahalagang reminder. Sa side po ni faculty, may comment box pa din po. Pero yung estudyante, mawawalan sila ng chance na mag-post ng submission dyan. Kasi minsan daw po, nakapag-mark na yung estudyante, tapos pinapakita yan ng student na nagpahabol sila ng file or ng submission. Lipat na lang dito sa akin si Mamday. Ayan. So sana po magsagot kayo sa evaluation kasi tinatry po namin yung best namin na ma-address. QR code for the evaluation. Sige po. Dito ka na lang magsalita. Sorry, wala ako ng wifi. Teka, yung QR code. hello po, pasensya na po. Ayan, at na wala po kasi yung wifi ko sa kabilang ibayo. So yun po, i-uncheck lang po natin yung the students cannot post sa comment box para po maiwasan po natin. Share yung QR code. Nandun yung laptop. So, i-share ko po yung QR code dun po later dito sa ating chat box kasi nandun po yung laptop ko sa kabila. And then, nag-post din po ako dito sa ating chat box regarding if meron po tayong karagdagang katanungan sa ating pong LMS Sync. So, andyan po. Yan po yung www.dlsud.edu.lmssync.htm. And kung meron pa po tayong concerns with LMS Sync, so nandiyan din po yung help desk natin, dlsud.edu.ph, local po nila is 3225. And if meron po tayong mga school book issues, so open po kami Mondays to Fridays, 8 to 5. So bago na rin po ang aming email address, cdlm na po siya at dlsud.edu.ph. So ang local naman po ay 3280. So ayan po. So ito po, share na po ni Ma'am Che ang ating evaluation link about school book retooling. So ayan din po ang ating naka-flash din po sa ating comment box yung ating pong QR code. So with that po, that ends our retooling session for this afternoon. Again, kung nahiya po kayong magtanong ngayong araw na ito, so naibigay naman po namin yung mga details. Kung gusto niyo pa pong may i-clarify, tumawag, mag-visit po dito sa opisina namin, kami po ay open. So with that, let's conclude our session po with the closing prayer. So let us recite our Lasallian prayer. I will continue, oh my God,
to do all my actions for the love of you. Saint John Baptist de la Salle, pray for us. Pray for With us Jesus in our hearts forever. forever. Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Thank you po, Lem. Thank you po. Thank you po. Sir Galicana, may question kayo? Kasi si Sir Sir Gab. Merais. Or natapla? Hello, ma'am. Yes, sir. Go po. Ma'am, sorry, nasaan po yung evaluation link? Saan po daw nakapost? Sa chat box po nito meeting. Naka-disable kasi ma'am yung chat box. Send ko po sa ITD, sir. Sige ma'am. Pasend ko kay Ma'am Joyra. Yes. Thank you, ma'am. Or baka pwede sa SBGCs. Sige po, send namin sa messenger para. Si Sir Merais. Sir, thank you po sa inyo. Thank you po, ma'am. Wala po nga naman, ma'am. Takot si Mama. Si Sir ang nagtayo ng isa sa mga naghukay ng CBAA. Thank you, ma'am. Thank you, sir, sa palaging support. Pwede ka niya sigurong i-end yung meeting. Or, madami pa. Thank you po for sharing your precious Wednesday afternoon with us.
End ko na po. Thank you very much po. Ay, yung recording pala. Yung news.